Magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa mga Hudyo, ang sakripisyo ay ang pagpatay at pagsusunog ng mga hayop sa loob ng templo. Ginagawa nila ito, una, upang magpasalamat sa Diyos. At pangalawa, upang humingi ng tawad sa Diyos. Kaya nga, para sa isang Hudyo na nakagawa ng kasalanan, ang kabayaran ng kanyang kasalanan para sa Diyos at humingi ng tawad sa Kanya ay mag-alay ng hayop at sunugin ito sa loob ng templo. Ito po ang konteksto kung bakit ginawa o ang setting ng ebanghelyo na ginawa ni Jesus sa ebanghelyo ngayon. Ano ang ginawa niya? Pinagtataboy niya yung mga nagbebenta ng mga hayop, pinagtataob ang mga hapag, ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi. Dahil ang ginawa ni Jesus, isang paraan upang sabihin ng Diyos sa mga tao at sa mga Hudyo na ang kanilang ginagawang sakripisyo para sa kanilang kasalanan ay madalas nagiging panakipbutas lamang. Walang totoong paghingi ng tawad. Walang paghingi ng tawad. Walang pagsisising nangyayari. Para sa isang Hudyo, ginagawa ko ito para bayaran ng aking kasalanan. Ang parusa na dapat gagawin sa akin, ipinapasa sa isang inosenteng hayop na walang kalaban-laban. Ayaw namang iwanan ang kasalanan, ayaw pagsisihan ang kasalanan, pero ang pinakamadaling gawin ko upang mapatawad ng Diyos, magsunog at magpatay ng isang hayop. At tapos na ang lahat. Pinatawad na ako ng Diyos. Kaya po, hindi dahil gustong tanggalan ng trabaho ni Jesus ang mga nagbebenta sa loob ng templo noong kanyang panahon. Hindi. Ginawa niya ito upang ipakita sa mga tao at sabihin sa mga tao na ang kanilang ginagawa ay isang pakitang tao lamang, na ang kanilang ginagawa ay isang panakipbutas lamang sa kasalanan na ayaw naman nilang pagsisihan at talikdan. Nangyayari din po sa atin ang ganito. Although sa ating panahon ngayon, walang pagsusunog ng mga hayop na ginagawa sa atin. Pero pansinin niyo po, ano ang ginagawa sa sakramento ng pagkumpisal. Pagkatapos sabihin ang ating kasalanan sa pari, binibigyan tayo ng advice ng pari, at pagkatapos bigyan ng advice, ang ginagawa ng pari, binibigyan tayo ng penitensya. Minsan, 3 Ama Namin, 3 Aba Ginoong Maria, 3 Luwalhati sa Ama, o di kaya ay binibigay sa atin ang magdasal ng banal na rosaryo, o di kaya ay Apostles' Creed. Yun ang minimum na requirement na kailangan nating gawin upang mapatawad ang ating kasalanan. Minsan may isang matandang babae na nangumpisal sa akin. Mas gusto ko kasi yung pangungumpisal na hindi na nandoon sa confessional box. Mas gusto ko yung nakikita yung tao at nakakausap ng harap-harapan. So yung pagkumpisal niya, nakatayo lang kami sa harap ng altar, tapos nangumpisal siya. Pagkatapos mangumpisal, binigyan ko siya ng penitensya. Pagkatapos ng mangumpisal, lumabas agad ng simbahan. Hindi po dito sa atin, sa ibang parokya po, sa probinsya namin. Lumabas ng simbahan, at nung lumabas ako ng simbahan, nakita ko siya nakikipagkwentuhan na sa labas. Kaya hindi ko maiwasan na lapitan siya at kausapin siya ng personal. Tinanong ko siya, mayroon po akong binigay sa inyo na penitensya. Dinasal niyo po ba? Sabi niya, Father, hindi ko matandaan. Pero binigyan niyo po ako ng absolusyon, kaya sigurado ako, pinatawad na ako ng Diyos. Minsan iniisip natin, binigyan ka ng absolusyon, okay na yun. Hindi po. Oo, may absolusyon. At opo, sa bawat pagbibigay ng absolusyon, pinapatawad ka ng Diyos. Pero kasama ng absolusyon,
ang paggawa ng penitensya na ibinigay sa iyo ng pari. Hindi makukumpleto ang pangumpisal kung hindi mo gagawin ang requirement na iyon. Kailangan nating gawin iyon. Sa panahon ng Kwaresma, maraming sakripisyo ang ating gagawin at ang inyong gagawin. At marami sa atin ang maraming mga nakaugalian ng gawain tuwing Kwaresma at tuwing Semana Santa. Isa sa pinaka-common na ginagawa natin ay ang tinatawag na pilgrimage o di kaya ay bisita iglesia. Pumupunta sa iba't ibang simbahan, bumibisita at ang iba 7 simbahan, ang iba naman 14 na simbahan at nagdadasal at ginagawa ang Stations of the Cross. Kahapon ang ating parokya po, nagkaroon tayo ng pilgrimage sa ilang simbahan sa Pampanga. Kasama na rin ang Holy Land sa Subic. Alam niyo po, sa bawat pilgrimage na ating ginagawa, kapag ginawa natin ang pilgrimage ng buong puso at nagdasal ng isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, isang luwalhati sa Ama, para sa intensyon ng Santo Papa, at nangumpisal, tumatanggap tayo ng indulhensya or indulgence. Hindi ko alam kung lahat ng mga gumagawa nito ay alam. We receive an indulgence. At ang indulgence ay napapatawad nito ang mga venial sins natin kahit hindi tayo mangumpisal. Yun nga lang ang nagiging problema dahil sa maraming pagkakataon, yung mga tao na gumagawa ng pilgrimage at bisita iglesia, hindi bilang pilgrims, kundi bilang turista. Mas inuunang mag-picture-picture sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, nagiging outing ang pangyayari dahil nagkakain na, naghahanap ng kainan, at hindi man lamang nadadasal sa loob ng simbahan. Nakakalungkot, pero mayroong katotohanan. Nasaan po ang sakripisyo doon? Ang sakripisyo na dapat na ginagawa para sa sarili, nagiging paraan ng pagbabakasyon at pagiging turista sa iba't ibang simbahan na ating pinupuntahan. Dito po sa atin sa Peñafrancia, meron tayong ginagawang pabasa tuwing Semana Santa. May pabasa po dito, dun po sa patio natin ginagawa. May mga nagkukwento sa akin na minsan daw marami ang nag-a-attend sa pabasa, minsan naman konti lang ang nag-a-attend. Sabi ko, bakit minsan marami, bakit minsan konti? Ang sagot nila, depende daw sa pakain. Totoo po. Hindi po. Tinanong ko lang po sa kanila. Tinitingnan daw nila sino ang nag-i-sponsor ng pakain o ang iba tinitingnan ano ang pakain during sa pabasa. Kapag masarap, kapag marami ang mag-a-attend. Kapag nakita nilang pansit lang at tinapay, konti lang ang mag-a-attend. Nasaan ang sakripisyo? Ang pabasa na dapat pinagninilayan natin, ang Biblia at ang buhay ni Jesus, nagiging paraan upang maging kainan. Mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma at sa papalapit na Semana Santa, sana po ito ang ating tandaan. Gagawa tayo ng mga sakripisyo sa ating sarili. Marami sa inyo, kukumpletuhin siguro ang 7 araw ng Semana Santa hanggang sa Easter Sunday. Ang iba sa inyo, pupunta sa iba't ibang simbahan. Pero sana po tandaan natin na ang ating ginagawang sakripisyo ay hindi upang makabisita lamang sa mga simbahan. Ginagawa natin ang sakripisyong ito hindi lamang bilang kabayaran sa ating kasalanan. Ginagawa natin ang sakripisyong ito upang mas maunawaan pa natin ang kalooban ng Diyos sa ating sarili at mas maintindihan pa natin
ang ating pananampalataya at mas lumalim ang ating pagkilala sa Diyos. Yun po ang mahalaga. Lumalim ang pananampalataya, lumalim ang pagkilala sa Diyos, at mas maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa ating sarili.